Good day, vegan! And good day, mga kabeshi! Ayan, isa na namang special episode ang matutunghayan natin ngayong linggo dahil nga naman isang special din na guest ang ating mamimit. Ayan. So, hindi lang naman siya simple na student leader, Siya naman ang susunod na Student Council President ng University of Northern Philippines. Kaya wag na nating patagalin dahil sa dinami-dami niyang achievements at awards at responsibilities. Matutunghayan natin yan mamaya sa nag-iisang youth-oriented show ng vegan. Ito ang Rise Up Biganyo Season 2. Welcome back, mga kabeshi! Isa na namang charming and lively guest ang kasama natin for today's episode. So, ipakilala mo naman ang sarili mo sa ating mga kabeshi. Hi mga kabeshi, I am Rachel Imperial. I am 20 years old po from Villa Quirino, San Esteban, Ilocos. Rachel Imperial, parang pangalan pa lang, parang very promising na ang dating. So, ipakilala mo naman ang iyong proud parents. So my mother is Raquel Imperial and my papa is Arnold Agustin po. And pang-ilan ka naman sa family mo, Rachel? Panganay ako sa apat na magkakapatid. Panganay! Yes. So, how does it feel like to be the eldest child? Siyempre, nakaka-pressure siya knowing na ikaw yung magiging example sa mga kapatid mo. And how is it going so far for you as the eldest daughter? As of now, syempre, katulad ng sinabi ko kanina, nakaka-pressure. But at the same time, it is nice na I have my siblings. Syempre, tinitignan nila kung paano ako maging example sa bahay ko. So, it is really important and nakatulong for me. Tayo talagang mga eldest daughter, tayong parang Yes. tinitingala sa ating mga magkakapatid. So, are you still studying? Yes, I'm currently a third-year civil engineering student in incoming fourth year. Coming fourth year, so graduating. Yes. So, ano yung course mo specific? BSc or Bachelor of Science in Civil Engineering po. Civil engineering. And how is civil engineering so far for Rachel? Syempre, it humbled me in many ways, sabi nga nila. But at the same time, I am really enjoying sa program na pinasok ko. Totoo ba na parang takot kayo sa 5? Nakakatakot yung 5. Actually, sa ibang program, stress yung kinakatakutan nila. But sa amin, stress is a lifesaver. So, 5 yung kinakatakutan namin. Parang masyadong alanganin for other course. Sa inyo, parang talagang Thank you. redemption arc na yun para sa inyo. Yes. So, what is your inspiration naman or what makes you decided na ito yung kursong pipiliin mo? For me, syempre, nung pagkabata ko, I really want to have a own house, ganun talaga. For my family, syempre. At the same time, lalo ngayon yung nangyayari, big issue sa civil engineering. I want to improve or change the stereotype na nangyayari sa civil engineers natin ngayon na yung stereotype nga na kurakot and such. I want to parang create a different face of engineering. Nung bata ka ba, parang nagbi-building blocks ka ba or Lego, ganun? Actually, mahilig ako sa Minecraft. Uy, Minecraft girly. Ayan. Oo. So ngayon, nagtitake up na ng civil engineering. And gusto nyo na mag-set example na parang identify yung stereotype. Na Yes. kung saan parang hindi sila na sa grid, ganun. So ayan, she's living by the example. And ayun, balita namin ikaw ngayon ang president ng Student Council ng UNP. So, kumusta naman ang maging isang president ng SC? What are the hardships na na-encounter mo? Syempre, hindi lang naman nung election. Syempre, sa sarili ko rin. Self-doubts at syempre, if iniisip ko kung kaya ko ba talaga yung responsibilities, lalo na incoming, graduating student na. And syempre, hardships, nandun yung parang hahanapin mo talaga yung purpose mo in leading. At as of now, I am really enjoying kung saan man yung path na tinatahak ko. I am really into people kasi kaya I find happiness in serving. May parang nag-motivate ba sa'yo na tumakbo bilang president?
student? Siyempre, part ako ng student body. So, nalaman ko yung mga kakulangan, naghanap ako ng mga kailangan pa ng students. At siyempre, kung walang mag-step forward para makita yon at mabigay yon sa kapwa ko estudyante, yun talaga yung nagudyok sa akin. Maraming kakulangan and I want to fill those gaps, sabi nga nila. And I also know na parang naging former vice president ka rin Yes. last year. And how was your term? Yung term namin, sobrang gaan niya at the same time. Ay nga, nag-enjoy ako ng sobra kasi yung mga colleagues ko, mga magagaling din na student leader, kaya hindi ako sobrang nahirapan last year. Kahit third year nga yung sinabi nilang sobrang hirap sa engineering, na balance ko yung academics at the same time yung student leadership. Ayan, very promising talaga, no? Very all-rounder, parang very versatile. So, paano mo naman yun napagsasabay? Like, how is your routine? Sabi nila, it is time management. But for me, yung term ko is life management. Life Kasi management. you cannot really manage time that well kasi sabi nga nila, yung time talagang nag-move lang. Yes. Hindi mo siya mapipigilan or what. But it is your life that you can manage. Siyempre may oras para sa academics, binabalance ko yung time ko sa leadership. Dapat hindi lang siya 50-50 if that certain parang topic or part needs 80%, then you give 80% and 20% sa kabila. Parang you need to balance your life lang. Parang very flexible, ano? Yes. So, eto, parang nagiging stereotype yun kasi na parang kapag mga student leaders, parang puyat sila and parang kulang sa tulog. So, is it true for you? Yes. Actually, naranasan ko na pumasok sa klase ko, walang tulog talaga. 2 araw walang tulog and such. But, ayun nga, sabi nga nila, importante yung tulog kasi your brain cannot function. Kaya, kahit puyat man ako ngayon, I'm making sure na sa susunod na araw, mas doble o triple yung tulog ko. Nagtitake ka rin mo ng vitamins? Yes, important yung vitamins. Take your vitamins, guys. Oo, kaya sabi nga nila, health is wealth. Kaya kailangan mong isipin yung health mo kasi hindi ka naman makakapag-function sa ibang bagay o aspeto kung hindi maayos yung kalusugan mo. So, di ba recently parang tinurn over na rin nila yung former president, which is si Kuya Jake. Yes. And ano naman yung naging advice niya sa'yo? Sa akin lang, naging advice, syempre, yung mga hindi nangyari or mga mistakes before na, syempre, sabi nga nila, never again. Kaya wag na wag ulitin yung mga mistakes. Yes, tama. We should learn from our mistakes. Yes. And may I know kung ano naman yung mga naging struggle nyo na during your term, as in the whole party list ninyo, the whole slate. And ano yung mga naging struggles ninyo? Ang naging problema lang naman siguro is yung mga controversy, yung mga issue, lalo ng Mr. and Miss Yulpi nga, sabi nila about the sofa thing. But, syempre, kung talaga namang nasa tama tayo, dapat lang natin ipaglaban, lalo na kung pinag-uusapan ng mga kapwa natin estudyante. So, yun lang naman yung naging problema sa tingin ko, kasi naayos naman eventually. And I also, parang yung naging impression ko rin sa inyo, lasting impression, is you're very student-driven, ano? Parang, Yes. Parang yung kapakanan talaga ng mga students yung iniisip nyo. And I'm really grateful as someone na parte ng student body. Kasi parang yung term ninyo, parang mas nagiging approachable kayo sa student body. Yun yung napansin ko as someone who is studying at University of Northern Philippines. Ano? And ito rin, balita namin isa ka raw sa mga nakakuha ng Leadership Award sa naganap na Pammadaya 2026. So for you, what does it take to be a leader? Good leader? To be a good leader, it takes, syempre, integrity, empathy, accountability, at the same time, yung courage. Kasi for you to be a good leader, kailangan mong makinig. At the same time, you need to be a good example sa mga kapwa mo estudyante. And pinaka-importante sa lahat, you need to make good decisions kasi lalo na sa mga talagang pinakamahirap na decision, kailangan mong isipin yung kapakanan ng mga nakararami kaysa sa sarili mo. Kasi in the first place, you took Yes. this position all in hopes of giving the best service for the student body. Yes. So ito, parang lagi ko siyang tinatanong sa mga student leader na pumupunta dito. So would you rather be loved or feared as a leader? At first, I want to be loved by many. Kasi syempre kapag mahal ka kasi ng mga tao, either dalawa susundin ka nila at the same time, hindi ka nila susundin dahil sa labis na pagmamahal. Kasi kapag mahal ka ng mga tao,
susundin ka nila kasi sinabi mo yun eh. But at the same time, because of that closeness or bond siguro na build ninyo, hindi ka na nila pakikinggan. But at the same time, kapag you're feared naman, maganda na merong boundary sa mga tao. Yes. But at the same time, ayaw mo naman na hindi ka na nilalapitan because of that connotation na you're feared nga. Siguro sa akin, balance lang. May time na gusto kong mahal ako ng mga estudyante, ng mga tao. But at the same time, I also want to be feared. Siyempre, para pakinggan nila ako at mas maayos, lalo na kapag may mga clutch moments tayo na sinasabi, nag-rush na tayo sa mga bagay-bagay, and need talaga na ikaw ay syempre katakutan para mas maayos na yung mga bagay na kailangan yung isettle at that moment of time. Ayan, it's really a matter of boundaries, Yes. and kung ano talaga yung para magiging best na decision for everyone's sake. Ayan. Yes. So ito rin, may na-encounter ka na bang parang situation na nasabihan ka ng KJ, ganun, or parang like, parang at stake na yung friendship mo with them. Ano yung, how did you deal with it? Actually, yung sabihin akong KJ, halos everyday eh. Most of the time. Everyday? Yes, kasi for example, after ng program namin, may ayaan, hindi mawawala yung ayaan na pupunta dito, night out, mga ganon. Siyempre, kung sa buong araw na yun, tinapos ko na yung parang responsibility ko as student leader, sa gabi naman, I need to prioritize my academics naman. Ayan. Kaya hindi na ako pumapayag sa mga galaan. So, ayun, nalilabel ako as most KJ student leader na. So, paano mo naman siya parang, paano yung mga nagtatampo sa'yo? Siyempre, bumabawi. Ayan, bumaba. Sinasabi nila, oo, ang sabi nila love language ko daw is give-giving. Kaya, kung hindi ako sumasama sa gabi at sa next na program, may mga regalo ako, dalang food para sa kanila para hindi magtampo. So, sa mga friends ni Rachel, dyan, huwag na kayong magtampo kasi gusto nyo namang i-make up for it. Yes. Very sweet din siya, So, ito, next question. Balita din namin, sumasali ka sa mga competition. So, can you tell us about this, kung ano-ano na yung mga competition na sinasalihan mo? Ako most lang is academic competitions, mga spoken word poetries, ganyan, mga quiz, bees. Talagang more on talent and academic lang na competition. Very all-rounder talaga ang ating guest for today. Very promising. So, from all the competitions, ano yung pinaka-recent? Pinaka-recent siguro yung mga oration lang sa school. But if we're talking about grand competition talaga, last ko siguro nung International Youth for UNESCO. International Youth for UNESCO. Why for you? Yes. Yan. So, ano naman yung ginawa mo doon? Spoken word poetry. International siya. And luckily, I got the first place. So, spoken word poetry. Baka naman gusto mo kaming sampulan dyan. Siguro, I am preparing pa for the next upcoming siglat na naman. But not for competition. Pero siguro makikita nyo na lang yun. Siguro babalikan natin yan. Yes. Kasi merong question dito, kaya ayun. Babalikan natin yan mamaya. So, ang next question ko naman. So, from all the competitions na sinalihan mo, ano yung pinaka-memorable doon for you? Siguro ang pinaka-memorable sa akin is nung Ilocos Siglat Festival 2024. 2024? Yes. 2 years ago. Yes. Spoken word poetry. Siguro last competition na yun about spoken word poetry, and luckily, nakuha ko yung champion. Champion! Yes. Napaka naman natin mga kabeshi. Very, very talented and promising. Tapos leader pa. So, ito. Ano naman yung parang naging challenge sa'yo during these competitions? Siguro ang pinaka-challenge sa akin yung time talaga eh. Kasi may pinagkakabalan na ako nito. I really want to focus sa academics ko and I have my responsibilities pa as a student leader. Pero ayun nga, nandun yung passion ko in joining competitions kasi I want to mold my talents din and syempre to share sa mga kapwa ko, kabataan. Ito, may question ako. Parang meron din yung mga type na students na may FOMO sila, may fear of missing out on certain things. May parang ganun ka rin ba na feeling or ano? At some point, lagi ko siyang nararamdaman kasi parang sabi ko nga, minsan kapag hindi ako nakakasama sa mga galaan,
mas nag-build yung closeness ng mga colleagues ko. But for me, I really understand na lang din na may ganung situation talaga. Kasi, syempre, kasalanan ko naman hindi ako pumupunta minsan sa galaan. But, ayun nga, sinasabi ko na sa sarili ko na I have boundaries kasi syempre sa academics and sa iba ko pang pinagkakaabalahan. Kaya naiintindihan ko sila at the same time naiintindihan ko yung sarili ko. Ayan. So as someone din na parang parang may low social battery. Yes. Parang gustong-gusto ko rin talaga yung low maintenance na friendship. Parang hindi sila magtatampo if ever man na hindi ka makakadalo or something. Parang maiintindihan pa rin nila kahit wala ka. So, ano naman yung parang nakikita mong limits sa pagiging student leader? Ang nakikita ko lang siguro, nakadepende siya sa academics ko. Na once na nakita kong mas kailangan ko nang mag-focus sa ACADS ko sa certain subject, I really create boundaries and limits na naman sa kung hanggang kailan lang ako sa office, kung hanggang ano lang yung gagawin ko. Pero siguro ngayong I signed up for the highest position, siguro magkakaroon ako ng problema, but siguro in the near future, kaya ko namang solusyonan and I will think of alternatives, ika nga nila. Paano kung may time na, for example, sa isang subject parang alanganin ka na, tapos parang sasabay pa sa meeting ninyo, kunwari sa administration, ano yung gagawin mo? As long as admin meeting lang naman, it is parang allow naman ng administration natin na yung vice president ko papadalhin. But if board meeting naman, maintindihan naman ng mga instructors ko. I'm really making sure sa sarili ko na hindi ako magiging alanganin sa mga subjects. Ayan. Parang may narinig na rin kasi ako noon na parang you are a student first before you are a leader. Kasi parang mas nauna yung student dun sa student leader. Yes, ayun nga yung so she is the perfect example nung saying na yun. So ito, dako naman tayo sa spoken poetry. Ito na yung question. Paano mo ginagawa yung mga piece mo? Para sa akin, kapag nagsusulat ako, I just need to have a clear mind, sabi nga nila. Kasi kapag magulo yung isip mo, hindi ka makakagawa ng piece na talagang mararamdaman ng mga tao. Most importantly, kapag gumagawa ako, nasa kwarto lang ako, nakahiga lang ako, nakatingin sa ceiling, mga ganong bagay lang, or pumunta ako sa tahimik na lugar. And ganun ko lang naman ginagawa yung piece ko, nothing special. Pero ang nasasabi ko na lang after kong masulat, yung mismong piece ko na yung nag-create ng specialness or ng magical sa mga sinusulat ko. Paano yun? Kapag titingin din ba ako sa ceiling ngayon, para magkakaroon din ba ako ng idea? Siguro. So, siguro bigyan kita ng prompt. Tapos, dahan mo ng spoken poetry. Sige, so, ito, Rise Up Bigenyo. Siguro Rise Up Bigenyo, maisip ko lang ay parang more on kabataan. Youth. Youth. If we're talking about Rise Up Bigenyo, sige, sample natin. Ayan. Yan. Rise Up Bigenyo. Isang lugar kung saan ang mga kabataan na tulad ko ay pumupunta, nagbibigay ng kanilang mga mensahe at mga advice sa madla, kung saan nakikita natin ang mga buhay, ang mga kwento ng iba't ibang tao. Kaya naman ang Rise Up Bigenyo ay isang lugar kung saan ay mapakikinggan at mabibigyang kulay ang iba't ibang kwento. Ayan! Sobrang galing. Very impromptu and very parang nakaka-touch talaga, Thank And you. it's also, very appropriate sa ating mission as Rise Up Bigenyo. So, ito, are you affiliated in any orgs sa school other than the student council? And paano ka nag-start na sumali sa group na to? Sa akin naman, nung first year engineering pa lang ako, we have that policy kasi sa UNP before, di ba, na parang hindi tayo pwedeng mag-sign up for an organization if wala tayong 1-year residency, sabi nga nila. So, syempre, nung first year ako, I really want to join na yung mga engineering departments in the organization, yung mandated organization ng engineering. Yes. But on the other hand, hindi raw pwede kasi 1-year residency nga. So, ayun, nag-mayor ako ng class and then afterwards na pasali ako sa JPIs or yung
accredited organization ng civil engineering students. And doon ako nag-start as first year representative hanggang sa naging business manager ako, and then napasali na sa EDSA. Hanggang nung mag-third year ako, nagkaroon ako ng tapang to join the student council. So, dun na hanggang nagtuloy-tuloy na lahat, and then hanggang nandito na ako. Ayan, so medyo malayo-layo rin yung narating ni Rachel, ano, Yes. from yung pinaka bottom sa chain, Yes. and then umangat talaga siya. So it really shows na kailangan mo munang magsimula sa parang roots, grassroots, Yes. before going to a high level. Kasi hindi lang naman yung scope mo, yung buong student body ang isa-serve mo, So you really have to know the ins and outs Yes. ng pagiging student leader, lalo na sa UNT, isang state university. Yes. Kaya ayan. So it's very, very honorable na maging isang student leader kagaya ni Rachel. So ito naman, you are very talented and a promising future leader and achiever. So what are the struggles naman na you usually encounter para makamit ang mga ito? Siguro yung pinaka-struggle ko talaga is being misunderstood. Kasi as someone na, ayun nga, ang dami-dami mong pinagkakaabalahan, isipin ng mga tao, if totoo ba talaga tong credentials ng tao na to? Like, tama ba yung mga pinagsasabi niya? Kasi parang, ang imposible. But, ayun yung sinasabi ko na, lagi kong sinasabi na my achievements are not one-nighter lang. Through the years ng pagiging student leader ko, ng pagiging academic achiever ko, nasabi nila, binild ko yung confidence ko, lahat-lahat ng mga bagay na meron ako ngayon, pinaghirapan ko talaga mula na po. So, yun siguro yung pinaka masasabi kong naging problema ko, yung mga negative criticisms. Pero habang tumatagal, nasabi ko naman na parang, ayun nga, na nalampasan ko naman yung mga yun. And you are here right now talking Yes. to us. And curious din ako, ano ba yung pinaka tumatak sa'yo na criticism? And how did you handle it? Ayun nga yung sabi nga nila na parang yung credentials ko raw, it's not really true. Parang kung ikaw pinaghirapan mo yun ng sobra, syempre masasaktan ka. Yes. But I do understand people naman na sabi nga nila, you can never please everyone. Tama. Kaya para sa akin, as long as may mga taong naniniwala na yung mga taong kailangan kong na-inspire ko, then yun yung pinaka-importante sa akin. Ayan. Para hearing your experiences, no, parang Linda Walker ka ng Ilocos, sir. Kaya very, very kahanga-hanga naman, Poem writer ka, tapos student leader. Tapos, ano ba? Ano pa yung si Rachel outside school, your achievements, ano ka bilang ikaw? Ako naman, isa lang akong simpleng mamamayan ng... Simple. Oo, mamamayan lang. Tsaka at the same time, anak. Kapag wala ako sa school. Yun lang, siguro nasa bahay lang ako usually Iniisip siguro ng ibang tao na hindi ako lumalabas kapag nasa amin ako. Ayun lang, kapag nasa bahay naman na ako lang ako. Parang ina-enjoy ko naman na yung mga hobbies ko, mga pinagkakabalahan ko. Ayun na, doon ako natutulog, doon ako gumagala naman. Kahit mag-isa, syempre, kailangan kong kilalanin yung sarili ko kapag nasa school na ako, nandun na ako as student leader, nandun na ako as student talaga. And syempre, kapag nasa bahay naman na ako, kapag wala na ako sa school, doon ko naman na sinusulit yung mga bagay na gusto kong gawin. Syempre, nasa youth stage pa ako. So, doon ko talaga sinusulit yung pagiging ako naman. So, parang hindi lang yung academics or yung student life ang tinututukan mo, Yes. So, ano ba yung mga hobbies or mga pinagtutulan mo ng pansin kapag you're outside school? Ako, pinaka-favorite ko yun doon na-given na papasok ngayong pagsusulat ka spoken word poetry. I'm a writer, mapa-poetry man, mapa-stories man. I do one-shots and ayun nga, yes, may mga ginagawa na akong mga stories ngayon. Ayan. Soon to be published. AU ba yun? Pwede na. Ayun, and sunod naman, siguro mahilig ako sa cycling, swimming din. Yes. Tapos, ano pa ba? Mahilig ako sa sports. Grabe. Oo. Nung senior high school ako, nahilig ako sa
basketball. Pero nung junior high school ako, nasa volleyball ako. Doon talaga umikot yung mundo ko nung junior high school ako. Pero ngayon na nasa college na, mas nahilig ako sa mga mobile games na. So, I represented my college nun sa Mobile Legends. Although, hindi kami nanalo, but at the same time, yung nanalo ka pa lang sa college nyo, na ang dami mong pinagkakabalahan. Siyempre, parang ang ganda sa isip sa tenga ko na tawaging mamaw ako sa ML eh. Kahit nang dami yung pinagkakabalahan. Ayan, sa mga gustong kaduo si Rachel. Ayan, i-drop mo. ML ID. Yung ML ID mo. Para Ganun i-reach na out lang. mo. So, ayun, ML, mga sepak, mga ganun lang. So, dun ko naman na parang napapakita yung active lifestyle ko naman. Siguro kapag makikipag-hangout ka sa friends mo, parang, ayun na nandiyan na yung available na pagpipilian nyo kung ano yung gagawin nyo. Oh, Hindi na sila magsustruggle kung anong kahit anong gustong gawin nila, kaya, ganun. Ayan. Kaya very multifaceted, multi-talented, lahat-lahat na nasa law ni Rachel. Nung umulan ng talent at Right, galing, grabe naman. and hindi siya nagpakalunod siya. Ayan. So, ito. ML user na. Ay, ito. ML user. Ano yung mo? Hero? Usually, ang role ko, assassin talaga. Kaya core user, sabi nila. Usual favorite ko talaga si Harley. Harley. Yung magician, yes. And, sino ba yung favorite ko? Karina, mga ganun. Karina. Basta, more on, rin ako. Kapag core ka, ikaw yung nagdadala ng play, sabi nila eh. Kaya, kung saan-saan ka pumupunta. Parang katulad din sa totoong buhay, kung saan-saan ako napapadpad. Kaya, na-apply ko rin sa ML. Kasi siguro kahit sa ML, ikaw yung top 1 sa Ilocos or ano. Hindi naman top 15 Harley ang Ayan, top very 15 lang. Very talaga siya, no? Lahat na ng lahat ng field. Very pinapasukan talaga niya. Ayan. So, very multifaceted, very versatile talaga ang ating guest for today's episode. So, ito rin, may access ba kami? Paano ba namin maano yung stories mo? I only have access in story na parang yung mga sinusulat ba or yung ako? Yung siguro yung mga sinusulat mo na AU, ganun. Actually, ngayon parang I want it to be anonymous muna. Anonymous. Even my Wattpad account, ayoko munang sabihin sa iba kasi dun pa ako naging free. Tsaka baka malaman niyo na may iba akong personality kapag nalaman niyo yung username ko. Baka naman gusto mong mag-drop ng hint para ikaw yung, parang merong, trademark? Siguro first 3 letters sa pangalan ko nandun sa username ko. Ayan. Kaya RAC. kapag Nandun lang. makakabasa kayo ng ganun, Malapit na. siya na yun. Ayan. So, ano pa ba yung mga katanungan natin? So, yung sports, ano ba yung pinaka-favorite mo dun? As of now, ay nga sabi ko yung Mobile Legends. Yun yung pinaka-favorite ko Yeah. ngayon. Pero if we're talking about physical sports naman, nasa sepak ako ngayon. Sepak! Yes. And, sampulan mo naman tayo, paano ba yun, sepak? Hindi pwede makasipa tayo. Kapag dito, no? Ayan. So, ano yung favorite na move mo doon? Nung nagsisepak ako nung 3rd year, nasa setter ako. Parang hindi na ako masyado mahirapan. Pero nung 2nd naman, ako yung taga-sipa ng bola. Yung ipagsaservan, ganon. So, dun ko na parang na-enjoy din yung sepak na, kasi yung mentality ng mga tao na some sports are only for boys. Pero, ayun nga parang nasa 20th century na tayo. Kaya, it's a good thing na inopen na rin yung mga ganong sports to women. So talagang you're defying the stereotypes talaga, Yes. no? And it just shows na sports should be very inclusive. Yes. Ayan. So, speaking of inclusive, gusto mo rin bang i-try yung other sports? Like for example, karate, ganon. Siyempre nung parang start na, gusto ko talagang sa taekwondo. Taekwondo! Kaso iisip ko, nung sinasabi mo kanina na parang nasa akin na lahat, may hindi eh. Siguro yung height, siguro din ako nakulangan, Yeah. kaya kung makikipaglaban talaga ako sa mga matatangkad, talo ako doon. Okay lang kasi, ayan. Meron yung saying na small but terrible. Ayan. nga So, naman. kahit naman kinulang sa height, very bawing-bawi naman sa other areas. So, Yes. ayun, kahit na you can't have everything, kahit you can't have everything, if lahat naman na ng ibang other fields nakuha mo, it's still worth the admiration. Ayan. So, Thank palakpakan you. naman ang ating guest for today's Thank you. episode. So, meron pa ba tayong katanungan? I feel like wala na siguro. Pero ito,
habol na question. So, eto, ano yung main goal mo ngayon as sarili mo? Ano yung main na personal goal mo? Ako siguro yung pinaka-goal ko sa buhay is to graduate, syempre, sa program na pinasukan ko. At the same time, to pass the board exam to be a licensed engineer, sabi nga nila. And after that, siguro to find a certain agency or parang location kung saan pwede ako mag-work. And doon ko naman sisimulan yung sabi ko kanina na parang I want to end the stereotype ng mga engineers. So, dun siguro to parang be a licensed engineer, to have my own house, and to make my family's life better. Yun lang siguro sapat na sa akin. Ayan, so ano naman yung mga advice mo para sa mga incoming din na students sa UNP, as someone who is graduating? Siguro ang advice ko lang sa mga incoming students ng University of Northern Philippines is to choose their circle. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi we are surrounded with good people, talaga namang hanggang sa graduate tayo, hindi tayo mapapariwara, sabi nila. And at the same time, we need to prioritize ourselves, at the same time prioritize our academics na kahit ano man yung mga pumupunta sa atin, kung ano man yung kakaharapin natin in the near future, makakaya natin kasi we know our priorities. And most importantly, talagang if we enter the school, kung pumasok tayo sa isang university, ang goal natin is to finish it, hindi man with flying colors, but to at least finish our studies kasi I know that those things or yun yung pinaka-importante, pinaka-pangarap ng mga parents natin para sa atin. Hindi lang talaga yung titles or yung achievements ang nagmamatter. Yes. It's also the way getting there. Lahat ng learnings, lahat ng mga pinag-aaralan natin, mapupulot natin sa buhay na may apply natin. Yun talaga yung pinaka-important, At yung parang masusuklian din natin yung pagmamahal ng ating mga magulang. Yes. Ayan, so tuloy ulit ang chikahan natin dito sa Rise Up Bigenyo at wag muna kayong maglilipat ng channel dahil magkakaroon pa tayo ng isang segment kung saan masusubukan natin kung ano yung yung magiging answers ni Rachel sa mga nagbabakang tanungan, lahat ng mga hard to ask questions. Ayan. So, wag muna kayong maglilipat ng channel. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo. pinaka-inaabangan na segment ang Rise Up, Rise Hot. So kahit naman malamig ang panahon ngayon, umuulan, tag-ulan na. Pero ito, merong mga nag-iinitang mga tanong. So ayan, tatlong fish kasi wala yung mga kasama natin today. Pero of course, the warmth is still here. So here is your first question, Rachel. Ano ang mas masakit? Yung mawalan ng tulog dahil sa plates? O yung mag-aral ka magdamag tapos missing negative sign lang pala ang mali mo? Para sa akin, mas masakit yung
isang ano lang yung mali ko. Negative side. Oo. Kasi para sa akin, yung mawalan ako ng tulog dahil sa plates, sanay na ako. Ayan. Then kahit ilang walang tulog na yung bigay nyo sa akin, kahit buong linggo, wag matulog, basta wag lang magkaroon ng mistake. Ayan. Parang nakaka-guilty rin after, Yes. no? Kasi Yes. 39/40, for example, isa na lang, pero ayun, nakapos pa nakulang pa. Ayan. So, hindi lang rin kayo mga engineer ang nakakaranas yan. Kami rin mga psych sa stats, sa mga math, BS math. Ayan. Kaya hindi talaga yan, parang sakit na talaga natin yung magiging kulang sa negative sign. Ayan. Kaya kapag magsasagot kayo mga kabeshi, huwag niyong kakalimutan yung Yes. positive or yung negative sign. Ayan. So, next question. Totoo bang natutulog ka pa o gising ka pa para abangan na maging good morning ang good night? Siguro yung pangalawa, mas inaabangan ko na lang na maging good morning, good night. Kasi usually kapag yung good night ko, sasabihin ko sa mga, kumbaga, groupmates ko, sabi nila, uy, umaga na. Yung good night ko pala hanggang 5 a.m. na. Kaya usually nangyayari, ganun na, nasa scenario ganun na. Ayan, so parang vampire rin si Rachel, Ayan. So, meron din bang nakakatanggap ng good morning mo? Ay, syempre, sabi nga nila, hindi mawawala yan. Ayan! Dapat may tamis pa rin yung buhay natin. Ayan, so meron nga siyang loved one, mga kabeshi. Ayan, kapag nasira ang equipment, bakit laging ang estudyante ang may kasalanan at hindi ang edad nito? Siguro dahil kahit anong edad ka na, kahit sabihin natin na senior citizen ka na, magkakaroon ka pa rin ng mistake eh. Ayan. Kaya siguro ang masisisihin, yung tao mismo, hindi yung edad. Ganon siguro. Ayan. Kasi yung equipment, hindi naman siya tao, hindi naman Yes. siya living thing. Yes. Kaya ikaw na yung may living, ikaw na may buhay. Sa'yo na yung sisi. Katulad nga ng leadership, sabi nila, you need to be accountable. Accountable. Yan, word of the day, accountability. Ayan. So, kung ikaw maging equipment, ano ka ba? Siguro kung equipment ako, katulad ng sinasabi ko lagi, maging microphone siguro ako. Microphone. Para mas ma-voice out yung ng mga tao yung mga nice nilang sabihin. Ayaw Ganon. mo maging mic. Ganun. Mas gusto mo ba yung Gusto ko yung nandun eh. megaphone? Ganun. Mas Ayan. malaki. Mas malakas. Ayan. Kapag may chance tayo na maging malakas, yun na yung piliin natin. Huwag na tayo Yes. mag-settle for less. Amy. Totoo ba ang motto ng engineer ay, kung hindi pwede, umanap ng paraan o kaya ayusin ang report? Actually, totoo yun. Kasi lalo na kapag nasa major exam kami, tas wala na kaming masagot. Instead, nahayaan mo na lang yung paper mo doon na maging plain, walang sulat. Gumagawa ko ng sarili kong formula eh. Kasi malay mo magbigay ng bonus points or ng effort points sa instructor mo. Kaya instead na wag kang magsulat, gumawa ka ng sarili mong formula. Ganun lang yun. Kaya nagiging philosopher rin tayo minsan. Tama. Parang kahit hindi naman yun na-imbento, mag-iimbento ka na para lang malusutan yung problem na yun. Yes. So, very creative naman ang ating mga student engineers. Ito, anong oras na imbento ang orasan? Siguro na-invento siya sa 12 a.m. Kasi doon siya Bakit? nag-start eh. Kasi katulad ng parang mga tao, saan tayo nagsisimula? Nung syempre nabinuo tayo ng mga magulang natin. Kaya kung saan nagsimula, siguro doon. Kaya 12 a.m. doon nag-start yung araw natin, yung umaga natin. Kaya baka 12 a.m. siya. Ano naman yung end niya? 11:59? 11:59. So, ito, Ganon. di ba meron yung mga yung mga deadline natin. Talaga? Lagi talagang, 11:59, talagang tumatatak yan kahit sa mga college student, parang hinahabol pa rin natin. So, may mga times na ba na humabol ka sa 11:59? Feeling ko, nagsasabik talaga ako ng 11:59. Hindi, walang 11:58, 11:59 lang. 11:59. Kasi katulad ko na parang perfectionist, sabi nila. Inuulit-ulit ko siya, dino-double check ko, triple check ko. Kahit tapos ko na ng 5 p.m., inaabot ako ng 11:59, make sure ko lang na walang negative sign or walang malinan na symbol or whatsoever. Ganon. Ayan, sakit na talaga natin mga perfectionist. Yes. Kahit alam naman natin, tapos na talaga natin. Parang titignan talaga natin kung saan tayo nagkamali. Kasi, syempre, in the real world, ang isang kamali,
mag-a-affect yan sa lahat. Yes. May consequence. Kaya, it's okay. Ayan, it's valid na maging ganun. Eto, kung ang turtle ay wala sa kanyang shell, ano ang tawag mo dito? Homeless o nakahubad? Siguro, homeless. Kasi doon naman na lang siya natutulog eh. Ang pangit pakinggan ng turtle na nakahubad. Naked turtle. Yeah. Kaya if doon na siya nakatira, dala-dala naman niya kahit saan siya pumunta, siguro I'll call that turtle a homeless turtle na lang. Kasi hindi talaga magandang pakinggan yung nakahubad na turtle. Oo nga naman mga kabeshi, ano. Mas gugustuhin na lang natin yung term na homeless sa yung nakahubad. Yes. Ayan. Ito naman, kung manliligaw ka gamit ang engineering terminology, paano mo sasabihin? Siguro, kahit anong engineering term, siguro totality na lang ng Totality. engineering. Bakit Oo. naman totality? Basta kapag nagmahal ka ng engineering, yung engineering na mismo, yung future mo, sigurado. Ayan, Parang ganun. totality nga, ano mga beshi. Another word of the day, totality. Kaya kapag gusto mo manligaw ng isang engineering student, alam niyo na yung word na gagamitin. So, ito question ko rin, ito rin ba yung ginamit mo sa loved one mo? Actually, hindi ako nanligaw, ako Oh! niligawan. Siya yung niligawan! Yes! Oh my God! Mga Oo. kabeshi. Kaya dapat yung Grabe. mga Ilocana tayong lalapitan eh. Kasi sabi nila unique yung features Ayan, natin. unique talaga. Oo. Ayan. Tayo dapat ang hinahabol. Oo. Ano? Ayan, kasi mga Ilocana, ayan, maganda. Ayan, kaya magmahal ka ng Ilocana or bigyan nyo specifically. Totoo. Kasi bukod sa ngayon, pinakasikat yung Ilocos Empanada. Dito mo sa vegan maranasan or syempre makakain yung talagang pinaka-authentic at masarap na Ilocos Empanada. Speaking of Ilocos Empanada, ayan, Kate, please magbalik ka na, ayan, para ilibre natin ang ating guest for today, ano. So, ito, nasa survival period ka. Dalawa lang ang option mo. Ano ang mas pipiliin mo? Kumain ng gagamba o uminom ng isang basong pawis? Siguro, nakakadiri yung kumain ng uminom ng pawis eh. Pero baka may chance naman na mamatay ako kapag kumain ako ng gagamba. Siguro doon na lang ako sa nakakadiri kaysa mamamatay ako. Siguro survival na eh. Nasaan na yung mga survival instinct natin. Kaya uminom na lang siguro ng pawis kahit nakakadiri siya. Kasi tubig naman siya nilalabas ng katawan natin. Kaya doon na lang. Ayan, yun Yun yung na lang. science. Umasa lang tayo sa science, ano. Paano naman kung yung gagamba is hindi naman siya, ano, tama ba yun? Poisonous. Hindi naman siya venomous, ganon. Siguro hindi pa rin kasi Takot ka baka, siguro baka- sa ano, no? hindi naman sa takot ako pero naiisip ko na hindi ko siya mangunguya ng maayos. Baka gagalaw siya sa loob. Parang Oo. uncomfortable yung Oo. feeling. O baka kaya maging si Spider-Man o gagamboy. Ayan, magiging ganun na siya. Spider-Woman. Mas ayoko naman maging superhero na level. Baka mas marami akong kalaban. Ay, ayan. Magkakaroon siya ng sapot kasi rated. Gagano na lang siya. I-breed mo na lang ganun. Ayan. So, ito, last. Pero fill in the blanks. Okay. Ito. Drum roll. Ano kaya yun? Basta engineering, blank. Siguro basta engineering. Isang word. Ang hirap naman nun. Marami raw kasing words to Totoo. describe an engineering student. Siguro, if one word to describe basta engineering, ano ba? Ang hirap. Dito ako mas pinagpawisan. Sa lahat ng mga katanungan, ito talaga yung pinakamahirap. Sa dami na nakakadiring at mga nakakanong katanungan, doon ako nahirapan. Pero to sum it up na lang siguro, basta engineering, ang masabi ko na lang, one word to describe it, is future. Future. Siguro parang back up na lang natin yun. Future kasi we say that engineering or student engineers builds our future. So doon na lang siguro talagang masasabi natin na engineering builds the future, innovates the future, at doon
dun na talaga papasok na parang if we do not have engineers, wala tayong bahay, walang safe na future. So, in order for us to parang have that future that we always wanted, we need to have engineers. Ayan, Ganon. mga engineer. Kaya Nasalba. dapat magmahal kayo ng mga engineering students kasi humanap talaga sila ng paraan para lang mailusot Lahat-lahat. lahat-lahat. At very versatile rin sila, no? Hindi sila nagsistick to just one na field. Tama. Maraming mga aspect yan. Tsaka, gabi-gabi rin yan nagpupuyat para lang sa mga problem, formula, lahat-lahat Tama. na. Ito rin, parang outside yung pagiging engineering student. How would you describe yourself as a leader? Siguro ako, I'll describe myself as a leader with integrity. Yun talaga yung pinakakailangan natin ngayon. Lalo na sa nangyayari sa Senado, sa kung ano pang parte ng gobyerno natin, we need leaders na may integridad sa sarili. Yun siguro. And kahit mga students pa lang tayo na Yes. we should still ensure na tayo rin may integrity. Parang hindi lang dahil parang battleground pa lang ito, ay parang maglalaro na lang tayo. Gagawin na lang natin kung ano yung gusto natin. Pero that's not what we're doing, We Yes. should always, we should think forward, Kasi lahat ng mga students affected sa mga decisions natin as Tama. student leaders. Kaya kahit students pa lang tayo, dapat maging maayos na yung mga decision natin and iisipin natin kung ano yung mga outcomes or yung mga magiging consequences ng actions natin. Dahil in the first place, we signed up for this, Yes. And we have to make up for it. Ayan. Live up the values we are preaching. Tama. Ayan. So, ay 4 pieces pala yung mga question. Ano ba dito yung na-live up ko? Wait lang. Kaya mo yan, Ruth. Ito, sorry. Ito, totoo bang ang motto ng engineer ay... Tapos na yan. Ay, tapos na. Hala, saan dito yung hindi pa tapos? Feeling ko yun. Tell me. Tell me Ito, Ayun. mga kabeshi. Meron pala tayong isa pang set ng questions, Ayan, my apologies. So, ito, accountability nga, Tell me you're an engineering student without telling me you are an engineering student. Siguro, may eye bags. Your eye bags. Although, visible naman na siguro ngayon, nung sabi nga nila, nung pag-enter ko ng college, grade 11 ka ba, sabi nila. Ibig sabihin, baka baby face, mas fresh ako noon. Pero kapag papasok ka na sa college, makikilala na graduating student ka na dahil dun eh. Tsaka meron yung sikat ngayon sa TikTok na parang evolution ng mga engineering student mula first year hanggang fourth year. Makita mo talaga tutubuan ng balbas, mahaba na yung buhok. Magiging long term. Totoo. So parang dun mo talaga makikita yung kapag mahaba na yung buhok kahit lalaki, mahaba na yung mga balbas and all. Dun Pero mo honestly malalaman. speaking, hindi ka naman mukhang stress. Grabe Oo, naman. mukha pa rin baby face. Mambobola pala yung mga nandito sa Rise of Bigenyo. And actually, ito yung first impression ko talaga sa'yo nung nakita kita sa school. Parang, younger year ba to? Ito na ba yung Wow. freshie? Grabe. Ayan. May pera ba ako dito para magkape tayo, mamaya? Ayan, promise mo yan, nasa akin. Oo, talaga. Magkakape tayo later. Ayan, so, speaking of, next question. Kung ang turtle ay wala sa kanyang shell, Okay. ay, Tapos na yan. Wala na siguro, no? Tapos na? Ayan, so, since wala na tayong mga katanungan, mag-proceed na tayo sa pagpa-vlog natin. Ayan. Okay. So, if meron kang mga social media accounts, your Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, and Siguro, I only have my Facebook account. Wala namang bago, Rachel and Imperial lang din. Same lang din sa name ko. And I don't have any more socials. Doon nyo lang ako makakontak at makikita. Sige. So, talagang Facebook lang talaga siya naging Yes. active, Yes. Pero kapag may makikita kayong, yung sinabi niya kanina, initials, ayan, Bahala alam niyo lang siya yan. So, meron ka pa bang mga, i-shoutout na family, friends, loved ones? Siguro, shoutout lang sa family ko from Villa Quirino, San Esteban, Ilocos Sur, my friends sa UNP, and sa lahat ng manonood. And please, Rise of Bigenyo. Ayun lang po. Ayan. So, yung mga prof mo, teachers.
teachers, instructors. Shout out din kay, syempre, din natin, Dr. Nella Versosa and Engineer Carlon Tok, Engineer Charlene Kate, at sa lahat ng nanonood and sa mga incoming and professors ko dyan, sana maging mas mabait pa kayo sa akin for the next years. And how about yung mga kasama sa student council? I also want to greet din yung mga kasama ko for the next academic year student council. Vice President, I have Ralph Cedric Alviedo, Secretary General namin, Brian Joshua Mano. Finance, we have Princess Joy Gonzalez. Audit, si Ana Isabel Aquino. Yes. And our Secretary of Communications, ang napakagaling na nag-ayos lang ng branding namin recently, we have Arvin Serrano. Ayan, Yun lang Arvin naman. Serrano, shoutouts din sa'yo. Ayan, so meron pa ba tayong mga isa-shoutout ng ibang loved ones? Hi na lang sa baby ko dyan. Baby ko Kabeshi! Ayan, kahit marami na siyang ganap sa buhay, no? Tama. Nasisingit pa rin natin talaga yung love life. Siyempre, Doon din siya balance. papaldo. Tama. Siyempre, kung stress ka na sa ibang bagay, kailangan mo naman ng Love ones. Tama. Ayan. Ayun nga mga kabeshi, no? So, ito, your last question. So, since graduating ka na, ano naman yung mga, magiging advice or tip mo para sa mga gusto ring maging kagaya mo na student leader, academic achiever, talented, multi-talented, lahat na. Ano yung mga advice mo para sa mga student na parang naghahanap ng mga opportunity para rin maging ikaw, kagaya mo? Siguro my only advice to them is, ayun nga, first, pinaka-importante sa lahat is to end procrastination. And procrastination. Kahit hindi ko yun natitigil pag-graduate na ako, but I want you guys to learn from this one, end procrastination. Kasi kapag may binigay na bagay, usually, mamaya na yan, bukas na yan. Pero talagang magpa-pile up yung mga gagawin natin if hindi natin gagawin yung nauna. So doon, kapag may binigay na, gawin na agad, para talaga namang magawa pa natin yung mas mga bagay na gagawin natin. Kasi hindi natin magagawa ng maayos o pinaka-best yung mga activities natin if hindi natin bibigyan ng oras. Kasi if gagawin mo yung 10 activities at once, talagang hindi mo masasabing gagawin mo yung best mo doon. So siguro ayun lang, and procrastination at the same time is to parang study hard and study smart. Hindi lang, syempre kapag study hard, sabi lang nila, talagang magsusunog ka ng kilay eh. Oo. Burn the midnight oil. Pero kailangan din natin maging matalino talaga sa pag-aaral. Kailangan nating piliin kung ano yung kailangan nating pag-focusan. Yes. And most importantly, we need to have our extracurriculars din. Tama. Para balance din natin yung college life natin. Kasi after ng college life natin, ang mangyayari na lang is for us to work na and to parang focus on our career na. Kaya we need to also have our college life or our youth life, sabi nga nila. So, Ayan. yun lang siguro maging advice ko sa kanila. Ayan. So, ayun, para rin sa mga incoming freshies, don't be too hard on yourself. Tama. Dahil progress is still progress. And ayun nga, parang sinabi ni Rachel, let's not wait na parang magsasabay-sabay na ng activities natin before we do them. We should start them kahit konti-konti lang. And Tama. then, magbe-build up yan. And you will thank yourself for it. So, ayun, very, very inspiring talaga yung words ng ating yung incoming student council president na si And Rachel. Siguro, I want to add up lang din sa mga student leaders natin na wala pa doon sa vicinity ng student leadership, that if they want to join the student leadership, they want to be student leader, it starts with volunteerism kasi talaga eh. Ayan. If you don't know how to join the student leadership, kailangan mo lang mag-step forward to join activities, to join programs. Open po yung tanggapan natin sa Student Council. Nasa first floor siya ng Student Ayan. Center sa University of Northern Philippines. Kaya pumasok lang po kayo, kumatok lang po kayo as long as may tao doon. Then we can cater you. Then we can tell you all the activities and programs na maaari nyong salihan para naman, kasi nasasayangan ako para sa mga student leaders natin na they have the capability or potential as a student leader pero hindi nila alam paano simulan. Kaya for them to
do or to enter the student leadership, kailangan lang nila mag-step forward to be a volunteer. Yes. Ayun lang, huwag kayong mahihiya, free na free yung Facebook ko. Doon lang, yun lang yung social ko, kaya huwag kayong mag-alala. Kaya kapag yung mga nagbabalak dyan na maging volunteer ng student Yes. council, we have our president, i-reach out nyo lang siya sa kanyang Facebook account. And ito, gusto ko rin matanong kung ano yung magiging advice mo sa mga kabataan ngayon, lalo na parang lagi silang na-face with criticisms. Like for example, maagang magkakanak yan. Hindi yan tapos parang, ano ba yung ginagawa nyo? Lang ka nang nag-aaral, kailan ka mag-graduate? Ano naman yung mga advice? Ano yung magiging advice mo para sa mga student? Siguro maging advice ko sa kanila is to never mind those parang comments by people. Yes. Kasi those opinions are just opinions. Sabi nga nila, we can define opinions and facts. Ayan. And what you need to do is to prove those opinions wrong, sabi nga nila. Kaya instead of listening doon, magmukmuk ka sa sasabihin nila, ipahiya mo sila in the sense that patunayan mong mali sila. Kapag sinabi nilang hindi ka makakapasa, study harder. Mag-review ka, ayusin mo para hindi lang makapasa but to perfect or ace those examinations that you will be going to, that you will take. So, yun lang naman yung pinaka-importante sa lahat. Huwag pakinggan. But our biggest revenge or yung pinakamagandang revenge siguro natin is to let our actions talk, sabi nga nila. Actions Huwag natin speak louder pakinggan. than words. Tama. Huwag nating pakinggan, huwag nating patulan or whatsoever. But patulan natin sila in the sense na ipakita nating mali sila. Ayan. So, live your life to the fullest. Tama. Don't be anchored on these criticisms na hindi naman magiging helpful para Yes. sa'yo. And also, hindi rin natin makokontrol lahat ng mga sasabihin ng mga tao. But we can control what we internalize. Yes. So, kung alam mo, capable ka naman talaga, and you know for yourself na you are very much, you have the potential, then these criticisms should not weigh down on you. Yes. Ayan. So, thank you so much Thank for you. gracing our episode, Rachel. Shout out din sa ating, sa ating page. Ayan, follow nyo on Facebook, Rise Up Bigenyo. Don't forget to like. Ayan, and also share yung mga post natin, Yes. Malay nyo, kayo na yung susunod na guest natin, And also, shout out din sa ating YouTube channel, Rise Up Bigenyo, ay TV Gun Production. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. Ding, ding, ding. And also, don't forget to share. And leave down comments. Ayan, so, nasabi ko na ba lahat? And thank you also to the City Government of Vigan. Thank you to Honorable Mayor Randy Singson, to our Vice Mayor Attorney Glendale Benzon, to our 9 City Councilors, and to our production team, Sir S, Sir Paolo, lahat ng ating mga staff and employees, and kay Kate, Kat, and Ate Che, we miss you. Ayan yung empanada namin. Tama. Kaya balik na kayo next time. Ayan. So, I guess that's a wrap. Ayan. Yes. Thank you so much, Rachel, for gracing our episode. Marami kaming natutunan and hopefully marami ka rin may inspire palalo. Lalo na't ang dami mong potential, ang dami mong mga achievements. And you're also an inspiration to many. Ayan. So, ayan. Palakpakan naman natin mga kabeshi ang ating small but terrible guest na si Rachel Imperial. Thank you. Thank you, mga kabeshi. Ayan, so, ayan, abangan nyo yung next episode ng Rise Up Bigenyo, Don't forget to drink water. Ayan, don't forget to bring your umbrellas. And yes. Keep safe, keep dry. Kaya, I am Ruth. I am Rachel. And this is Rise Up Bigenyo. Season 2, ang nag-iisang youth-oriented show ng City of Vigan. Ayan. Bye!